Magandang buhay Pilipinas, magandang buhay mga ka-okay. Sa umaga pong ito ay meron po akong challenge sa inyo na ito yung gawing pakinabang. Gawing kapaki-pakinabang ang mga bagay na parang sa tingin mo'y wala nang pakinabang. 'Di ba? Mga lugar, gamit, 'di ba? Basura, pati yung mga tao, 'di ba? Kasi alam nyo, merong mga taong nakakaawa naman, kalalaki ng katawan ay parang napakalaking mga walang pakinabang, walang nagagawa, 'di ba? At nakakalungkot yung mga bagay na yun. Kaya ito po, nandito pa ako para i-challenge yung ating mga kababayan na subukan natin gawing kapaki-pakinabang ang mga bagay na walang pakinabang, diba? Lalo na yung mga tao na tulungan natin na magkaroon ng pakinabang, diba? Tulungan natin, i-guide natin. At ito po, sa umagang ito ay gusto kong i-share sa inyo yung mga konting mga karanasan na lugar na walang pakinabang pero naging kapaki-pakinabang. At gusto ko pong i-share sa inyo unang-una itong lugar na ito. Ayan po. Ito pong lugar na to ay halos kalahati na ng buhay ko ay nandito na ako sa lugar na to. At nung ako po ay nagsimula po ako magtrabaho rito bilang isang guro sa paaralang to, ay ito po na lugar na ito ay open, walang bubong, walang tiles, walang mga grills na ganyan, walang mga harang, walang net, wala po. Open na open ang lugar na to dati. At ako po ay nagtayo ng softball at baseball sa paaralang to. At nung 1996 ay umakyat po ako dito sa lugar na to. Nasilip ko to, nakalak po ito, nakalak, bawal pumunta rito. Kaya ang ginawa ko po ay nakipag-usap ako sa aking principal at sinabi ko, ma'am, pwede bang doon kami mag-training sa taas? Pwede rin po bang doon ako magklase sa taas? Ito po ay bali roof deck at bali pang 5th floor na po ito. So, konting-konti pa lang po ang estudyante namin dito noon. Siguro mga wala pang 200. Ayan. At konting-konti lang rin po ang ginagamit na mga rooms. At yun po, ako yung nakiusap sa principal na dito na kami mag-training sa lugar na to. At ayun, natuwa naman ako dahil pinayagan ako ng principal. Alam nyo, medyo nakakatakot dito sa lugar na to na mag-practice ng softball at baseball nung araw. Pero I dared. Talagang ito po ay talagang open lang, walang pakinabang. Pero ako'y nag-try at nakiusap ako sa principal at pinayagan naman ako. At ang ginawa ko pong unang-una ay nilagyan ko ng net. Yan, nilagyan ko po ng net. Imagine nyo po itong lugar na to na talagang walang bubong, walang grills, walang kahit ano, open lang. Diba? At magpa-practice ka ng baseball, ano ang possible na mangyari? Malaglag yung bola sa baba, sayang yung bola, pero pinakamatindi doon, baka may tamaan. Diba? Kaya, ayun, pero nagawa ng paraan, maingat na pagtitraining, disiplinado, kontrolado, at nalagyan ng net. At alam nyo, sa paggamit ko nito, ang lugar na to,
ay 1987 po. Pag join ko ng tournament, first tournament ko 1997. Natalo po ako, second place. Pero nagmula po nung 98 ay tuloy-tuloy na pong nag-champion hanggang ngayon. At napakarami ng bata ang natulungan, natuto ng sports, nagkaroon ng full scholarship sa college, nakagraduate ng scholar at ngayon ay magaganda na ang buhay. At napakarami pong mga bata na challenge at nagkaroon ng direksyon ng buhay dahil sa lugar na to, na dati naman ay walang pakinabang, pero ayun, dahil ginamit, ayun, unti-unti po nag-improve. Lumipas ang ilang taon, ito po yung nalagyan ng mga rehas na bakal, kaya medyo hindi na ako nahirapan na maglagay ng net. Binibili ko po yung net, sarili kong pera, talagang para lang gumawa talaga ako ng paraan para lang maging kapaki-pakinabang yung lugar. Talagang pinalibutan ko ng net para yung bola hindi malaglag. Ayan po. At ang sumunod na nangyari, lumipas ang ilang panahon, nagkaroon po ng bubong. Ayan, kung mapapansin niyo yung bubong, ayan, nagkaroon po ng bubong. Ayan. At sumunod po na pangyayari ay nagkaroon po ng tiles. Ayan. Nagkaroon ng maayos-ayos na sahig kasi ano po ito eh, ganito to dati. Ayan. Nakikita niyo yung ganyan siya. Pero nagkaroon ng tiles. Ayan po. Nagkaroon kami ng, kung nababasa nyo, nagkaroon kami ng award noon. Inisponsoran kami ng Rexona, ng Unilever, Softball Center of Excellence. Ayan. At sa lugar na to ay dito na nagkaklase. Ang MAPI classes dito na po. Kaya ito po ay noon nagsimula po ito ay halos ilang taong walang pakinabang, pero nung ito po ay ginamit ko, nag-initiate ako, hindi ako natakot. Talagang sinikap ko na magamit itong lugar na to. At ito po yung unti-unti nag-improve. At magandang bagay ay marami pong na-produce na mga na-champion at magagaling na atleta sa lugar na to na dating walang pakinabang. Ayan po. So, ayan, dito kami. Kadalasan dito kami na yung aming batting practice. So, yun po ay isang istorya ng, ito po isang istorya ng bagay na parang walang pakinabang pero naging kapaki-pakinabang dahil ito po yung nag-improve na. Ayan, nagkaroon po ng, ito po yung aming faculty room. Ito yung aming faculty room. Ayan. Ito po yung gate. Pero dati ito ay bintana, closed to. At ito talaga yung pinakang gate. Yan. Diyan kami pumapasok noon. Ayan, ito po. Ayan. Ayan yung hagdanan. So halos kalahating ng buhay ko ay dito ko na ginugol sa lugar na to. At marami na po akong bata na natulungan na makagraduate ng college ng libre sa pag-aaral. At yun po ay bagay na nakakapagpalakas sa akin na talagang patuloy na gawin kong pakinabang ang mga bagay na walang pakinabang. Kahit po yung mga dating player ko
mga batang palaboy-laboy lang sa kalye. Pero nagkaroon ng direksyon ng buhay na ayos. At ngayon po ay talagang sila ay mga tagumpay sa buhay. Ayun po. Ito po ang istorya nitong roof deck na to, itong area na to. Ayan. Ito po. Dati itong mga tambakan ng silya, ng bangko. Yan, nilinis ko yan. Katulong ko yung aking mga players, nilinis ko. Ito, punong-puno to ng bangko dati. Magang bangkong luma, bangkong sira. Nilinis namin. At kung makikita nyo, ayan. Dito na kami nag-i-stay yung mga players ko. Nakakalungkot po kasi wala, dahil sa pandemic, walang tao rito, wala akong kasama rito ngayon. Ayan, nakita nyo, ito dito ang area, dito yung mga estudyante ko nag-aaral, dito sila nag-stay, dito sila nagpapahinga, dito sila nag-aaral ng kanilang mga lessons, gumagawa ng mga projects. Dito rin kami nag-uusap-usap pag mayroong mga dapat ayusin sa attitude, values formation, everything. Ito po. Yan. So, ito po ay dating walang pakinabang. Yung lugar na to. Tambakan lang ng mga tirahan ng mga daga at kung ano-ano pang insekto. Yung mga bangkong sira. Pero ngayon, ito po ay athletes quarter na kung saan ay nagiging pahingahan ng mga manlalaro at naging katulong sa paghubog ng kanilang mga talento at kaalaman. Yan po. Ito po yung aming faculty room. Yan. Nagkaroon na ng faculty room yung MAPE. Dati ako lang mag-isa rito. Pero dahil nag-improve, dito na nagkaklase lahat. Doon sa pinakita ko sa inyo kanina, nandun na yung MAPE classes na dati namang napakainit, walang pakinabang, pero ayun, marami ng bata nagagamit. Diyan kami nag-develop ng iba't ibang sports, hindi lamang softball at baseball, iba't ibang mga kabataan na na-develop sa larangan ng sports. Yan po. So ayan, at ito po isang halimbawa ng lugar na walang pakinabang pero nagkaroon ng pakinabang, at pati yung mga tao na nagpupunta rito na dating parang walang mga potensyal at parang mga walang pakinabang ay naging kapaki-pakinabang. Marami po mga kabataan na nagbago ang buhay, nagkaroon tamang direksyon at napaayos. Ngayon ay mga successful na sila. Ngayon, punta tayo ngayon sa another challenge na tinanggap ko na itong challenge na to dahil sinimulan ko na sinimulan ko na, kaya tinatanggap ko na yung challenge. Itong challenge na to ay yung bundok ng mga sirang at lumang bangko na nakatambak na gusto kong i-transform sa mas maayos na naka-arrange na mga sirang upuan at tataniman ko ng gulay yung mga ibang area. Ayun po, ngayon titingnan, magtatrabaho na ako doon ngayon at papakita ko muna sa inyo yung lugar. Ayan, eto, dito sa likuran na to, ayan po, kung mapapansin nyo, ayun, meron dong punong putol. Pinutol ko yung puno dyan kasi ito po ay tinubuan na ng punong malaki. At unti-unting sinisira na yung kung saan-saan sumusuot yung mga ugat. Kaya pinutol ko na yung puno. Ayan. Susot na po ako ng guantes. Dahil ako'y magtatrabaho na sa aking another challenge.
Another challenge na naman na lugar na walang pakinabang pero gagawin natin kapaki-pakinabang. So, kailangan ng tubig. Kasi mainit. Kailangan ko rin ng proteksyon. Ayan. Ito po, papakita ko sa inyo yung ano. Ayan, dito kami dati. Ito, naging ano na. Dito kami unang-una nagkaklase. Wala pa to dati. Ito ay tindahan ngayon. Wala pa yan. Dito kami nagkaklase sa lugar na to. Ito yung mga CR. Ayan. Ito po, ito na po ang nangyari dun sa roof deck. Ayan po, nakita nyo? Bundok ng bangko. Ng mga sirang bangko. At, tinubuan na ng kung ano-anong mga damo. Ayan, ito po yung challenge na tinanggap ko na nga dahil nanginayang ako sa lugar na to. Dapat ay ito yung maging pakinabang. Ayan, papasyal ko muna kayo. Ito po yung puno, ayan oh, tinubuan na ng mga puno, di ba? Ayan. Kagagawan niya ng ibon. Dahil hindi naman kami nagtanim ng puno rito sa building na to. Ayan. Ayan yung lugar na pinutol ko rin yung puno. Ang laki-laking puno dyan. Ayan yung tangke ng tubig. Ayan. So, ayun po. Ito ay challenge na harapin ko ngayon. Nakita nyo naman. Wow. Ito. Yan. Tumubo na maraming damo. Ito pong lugar na to ay itatransform. Sisikapin kong i-transform sa mas magandang lugar na kung saan natataniman ng mga gulay. Ayan, nakita nyo? Ayan. Oh, ito po yung puno na naman, another puno. Another puno. Ayan po, napansin nyo, itong aking ginawang ito po ang aking ginawang garden. Ayan po yung ginawang kong garden, sinimulan ko na yung challenge. Ayan po, ito po yung garden. Dati punong-puno to ng mga damo. Ayan, ngayon ay maayos na. Tataniman ko na lang to, pinapataba ko na lang yung lupa. Nilagyan ko po to ng net dahil sinisira ng ibon yung mga pananim dito. Ayan, kung mapapansin nyo, tututukan ko ayun, may ibon, nakikita nyo ba? Ayun ang ibon, oh. Yan ang isang sample, hindi siya makalabas ngayon. Yan ang isang sample na sinisira niya yung mga pananim dito. Ayan, hindi siya makalabas, oh. Nakita niyo yung ibon na yan? Ayan. Ayan. Ayan po yung ibon na yan, nakulong. O, yan ang sumisira ng mga pananim namin dito, kaya nilagyan ko ng net. Ngayon, hindi siya makalabas. Yung ibon. Nakalabas na ata. Oh, no. Ayan. Okay. So, ito po. Ayan. Lalagyan ko ng abono yung lupa.
And then tataniman ko na siya. Ayan po, another challenge. Lilinisin ko tong area na to para malagyan ko ng mga paso, tataniman ko na mga pechay. At ito yung gabundok ng bangko. Halos magdadalawang dekada na nakatambak dito. Walang pakinabang. Ayan, at alam nyo ba, na-discover ko na ang kapal na ng lupa nito sa ilalim. Sayang yung lupa, pwedeng taniman. Ayan. Kaya ito po ay talagang samahan nyo ako sa challenge na to na maayos tong lugar na to. At maging magandang tingnan at taniman ng gulay. Ayan, 'di ba? Roof deck. Pero kapaki-pakinabang dahil marami na pagtaniman ng gulay. Ito po. Ayan, nakita niyo yung accomplishment ko. Nagsimula ako kahapon. Ito po, yung tambak ng basura na nakita ko. Nakuha ko at maraming lupa yan. Pag naayos ko yung mga bangko ay aayusin ko na to kasi maraming lupa to sa ilalim. Diba, gagawin ko yung garden. Ito po yung mga bangko na na-accomplish ko kahapon. In-arrange ko ng mas maayos. Kasi kung hindi to arrange sa maayos, masyadong malaki ang sakop. Ayan. At ito na, kung mapapansin nyo to, ito accomplishment ko ulit kahapon. Ayan, nakita nyo yun? Ito oh. Yan, puno yan. Naputol ko yung puno. Ito. May puno din rin dito, pinutol ko kahapon. Napaka sukal dito kahapon. Ayan. Ito yung nagawa kong isang plat ng guard, ng isang plat para mataniman ko. Na ito rin, accomplishment ko rin to kahapon. At ito po yung lugar. Ngayon, magsisimula na uli ako magtrabaho. This is my second day. At samahan nyo ako kung ano magiging accomplishment ko ngayong araw. Ayun. So, ipesto ko na po yung camera para patuloy nyong makita kung ano yung ginagawa natin dito. Marami din ako nahuhuling mga bulate rito, papakita ko sa inyo. Ang isang target ko rin pala rito ay ang isang layunin ko rin pala rito, kasi alam nyo nagkakatubig to kasi barado na yung mga drainage pababa. Ito po ay roof deck. Ayan po yung Vicente Elementary School. Ayan, building na yan. Ayan yung Deca Homes. At ito yung pier. Yan, kung wala pa yung Deca Homes, tsaka itong pagtaas ng building ng Vicente Lim, kitang-kita nyo dyan yung Smoky Mountain. Makikita nyo dyan yung Smoky Mountain. Yung dating tapunan ng basura dito sa Tondo. Sige, ako pa yung simula na magtatrabaho at samahan nyo ako sa aking pagtatrabaho. Kahapon, isa din sa accomplishment ko yung isang, ito po, ayan, ito, natanggal ko yung bara dito, kaya madali na makakadalo yung tubig pag umulan ng malakas, para hindi bumaha sa lugar na to.
yung mga lupa. Unti-unti kong inahakot itong mga kahoy at ina-arrange ko rito.
Medyo umuulan. Naku po, ulan. Naku po. Ayan, mukhang sisilong muna ako. Tumuulan ng malakas. Silong muna ako. Pang-abala. Yan. Makapahinga din sandali. Pahinga muna. Pag naayos ko yung lugar na yon, tiyak magiging mas maganda siyang tingnan at magtatanim ako ng mga gulay na gumagapang para papagapangin ko dun sa ano, doon sa mga inarrange ko na bangko para mas magandang tingnan. Yun ang gagawin ko ron. Medyo papahinga lang tayo ng konti kasi mulan eh. Ayun. Init. Nagja-jacket ako kasi napakainit ang panahon kanina eh. Mangingitim naman ako ng gusto. Dito habang nag-i-stay ako rito ay ayun, medyo nagtanim-tanim ako ng mga cactus. Kasi marami akong cactus sa bahay. At yun, nilipat ko rito kasi yung mga manok, dami, manok, pusa, pati mga bata, pag dumadaan sinisira. Kaya nag-breed ako ng mga cactus dito, paparamihin ko to. Ayan. So ito yung mga lupa dito, naggumagawa ako ng compost. Yung mga basurang nabubulok, mga pinagbalatan ng prutas, ng gulay, ay iniipon-ipon ko rito para makagawa ako ng organic fertilizer. So maraming pwedeng gawin. Kaysa tumunganga ng tumunganga, mag-ubos ng oras paghapon, maraming pwedeng gawin na pwedeng maging kapaki-pakinabang. Mag-isip ka lang, magiging creative ka lang, at sigurado na meron ka ma-accomplish sa bawat araw. At yun ang aking challenge sa ngayon. Yung daily success challenge na kailangan meron ka maging accomplishment o maging tagumpay sa araw na yon. Ayun, meron din akong creativity challenge at saka yung mga bagay na walang pakinabang ay magkaroon ng pakinabang challenge. Ayun, napaka-importante nun kasi lalo na ngayong panahon na talagang kagaya ng mga teacher, wala namang physical na na classes. May mga time na pwedeng gawin sa
pwedeng maraming pagkaabalahan para maiwasan pati ang stress. Tsaka yung balita, pakikinig ng mga balita sa araw-araw na talagang medyo nakaka-depress. Ang dami mga tao nakakaawa kasi nawalan ng trabaho. Kaya imbis na magmukmo ka at isipin mo na isipin yun, gumawa ka ng mga bagay na pwedeng pagkaabalahan, na pwede mong magawang kapaki-pakinabang ang mga bagay na walang pakinabang. Ayan. So, ito pa yung another ano ko ng mga cactus. Maliliit pa siya eh. At meron din ako mga gagawin. Mag-iipon ako ng mga iba't ibang klase ng basura. Like yung mga pwedeng i-reuse, pwedeng i-recycle. At mga basurang pwedeng walang pakinabang pero maging kapaki-pakinabang. Makikita nyo sa mga susunod kong vlog. Meron ako mga basurang inipon-ipon at meron ako mga gagawin. Abangan nyo yun. Ayun po. So sana huminto na yung ulan para matuloy ko na yung aking pagtatrabaho. Kasi excited ako ron eh. Kasi ang sakit tingnan sa mata ng itsura. Eh di ba? Pwede naman pag-isipan kung ang mas magiging magandang tingnan at mas magiging kapaki-pakinabang. So, medyo hindi huminto yung ulan. Nandito na naman ako sa aming praktisan. At ako ay talaga nalulungkot. Kasi for how many years? Almost 25 years ay talagang nandito kami, nagtitrain ako ng bata rito. Nagtitrain ako ng bata na gumaling sa sports at gumaling din na maging mabuting tao, maging maayos na tao. Pero ngayon, magmula nung March 16, wala na. Medyo nabakante na ang lugar na to at medyo nakakalungkot. Ayan, maya-maya lilinisin ko tong lugar na to. Kasi ang bilis kumapal ang alikabok. Napakarami kong karanasan sa lugar na to. Mula nang mapunta ako sa paaralang to, ito ay bagong-bago pa lang. At isa ako sa pioneering dito sa paaralang to. At malaki na ang na-contribute ko para sa ikaunlad nitong paaralan na to. At yun yung isang pangarap ko na maging successful educator ay medyo malapit ko nang makamit na maging successful educator. Kasi siguro mga 10 years na lang ang service ko as a teacher sa government at baka mag-retire na ako. Then magpo-focus ako sa sports, sa pagde-develop ng sports sa iba't ibang panig ng ating bansa, kagaya ng aking ginagawa bago pa man nangyari itong mga pandemic na to ay kasama ako ng Little League Philippines at saka ng Philippine Sports Commission na nagbibigay ng sports clinics. So ako naka-assign ako sa softball and baseball clinics sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ganun din yung sa Little League Philippines. Naipadala rin ako ng Little League Philippines noong 2012 sa Arizona para sa isang coaching seminar. At napakaganda ng karanasan ko doon. At yun, pagka-uwi ko, isa ako sa tinatap ng
ng Little League Philippines para magturo sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Napakarami ko ng lugar na napuntahan, halos naikot ko ng Pilipinas sa pagtuturo ng baseball at softball. At nanginayang ako, sana nagbablog na ako nung time na yon. Kasi kung nagbablog na ako nung time na yon, tiyak, mas marami na akong subscriber ngayon at saka siguro talagang medyo maganda na yung pakinabang ko sa YouTube. 2014, naglaro kami sa US. Nag-represent kami ng nag-champion kami sa Philippines, nag-champion kami sa Asia Pacific, and then nag-represent kami ng Philippines sa World Series sa Delaware, USA. At naikwento ko na yun sa aking mga vlog nung kami ay nakarating sa Amerika na talagang wala kaming kapira-pera. Hindi kami sinumortahan ng dating mayor noon. Pero gumawa ang Diyos, tinulungan niya kami. Ginamit ang mga tao, may mga taong hindi man lang nagpakilala na tumulong sa amin para makarating kami dun sa makapaglaro kami sa World Series. Kasi masyadong malaking gastos, almost mga 2 million. Kaya napakasaya ng karanasan namin. And then, halos lahat ng parte sa Pilipinas, like napuntahan ko na, kagaya ng Marawi. Yung Marawi, nung nagkaroon ng Marawi Siege, nandun kami, inabutan kami doon. Buti na lang nakalabas kami. Siguro mga 19 coaches kami, yung iba mga national coaches. 19 coaches na nagtuturo ng iba't ibang sports. Nakulong kami sa Marawi pero nakalabas din kami nung nagkaroon ng giyera. At ayun, kasama ko ang Little League Philippines. Lakas ng ulan kaya nilalakasan ko yung boses ko. Nagpunta kami ng Basilan. Basilan na talagang kinatatakutan. Ang daming ayaw pumunta ron. Meron nga mga pulis na i-deploy doon ng time na yon ay nagsipag-awol. Pero kami, yung mga taong nadatnan namin doon, hanga sila sa amin. Talagang saludo sila sa amin kasi ang daming natatakot pumunta sa Basilan dahil sa mga bali-balita. Pero kami, 6 kami na talagang pumunta ron. At napakaganda ng Basilan. Natatakot lang talaga pumunta yung mga tao, pero napakaganda ng mga beach. Merong white sand na beach, mga maliliit na isla. Pinuntahan namin. Meron pang pink sand, may kulay pula. Ang galing. Ang ganda ng lugar, kaya lang dahil natatakot ang mga taong pumunta ron, hindi kumikita ang tourism na dapat sana ay talagang kung walang nakakatakot ay tiyak maganda naman ang kikitain ng lugar na yun dahil napakaganda. Pero sa totoo lang, pagpunta namin, okay naman, payapa naman. May naririnig-rinig din naman kami na putok ng baril, pero hindi naman madalas. Pero ayun lang, talagang huwag ka lang matakot. Hindi naman kami natatakot, wala kaming ginagawang masama. Kundi nagtuturo kami ng baseball, ng softball. Ayun, sa Hulo, nagpunta kami. Diba? Kakatapos lang ng bombing sa Sulu. Pero noon, nagpunta kami sa Sulu. At talagang medyo nakakatakot din. May naririnig kami tuwing gabi na putok ng kanyon. Boom! Lalakas sa putok. Pero ayun, hindi naman, wala naman nangyari. Nakabalik naman kami rito, okay naman. Maguindanao, napuntahan namin yan. Sa UP, Maguindanao. Kay Ma'am Cynthia Gonzales, talagang nagturo kami doon. Halos 700 yung tinuruan namin ng mga kabataan ng baseball at softball. Sa North Cotabato, nagpunta rin kami. Na talagang yung mga karatig bayan talagang mainit. Nandun ang Emayelep. Ayan. Pero talagang ayun ang isang karanasan ko. Hindi ka dapat matakot pag wala kang ginagawang masama. Ayun po yung aking mga karanasan. At napakadami pa. Sa Luzon, halos naikot ko na yung Luzon sa pagtuturo ng baseball at softball. At marami ako na-meet na mga kaibigan, mga tao. May mga coach ng secondary softball and baseball ay
nakakatulungan ko hanggang ngayon. At patuloy pa rin silang kumukontak sa akin para manghingi ng konting tips sa pagtitrain. Ayun po. At ang nakakatuwa ay talagang nai-influence ko yung mga ibang coaches na talagang sikapin na maging kapakipakinabang sa mga bata. Sikapin na magkaroon ng magbigay ng pag-asa sa ating mga kabataan sa larangan ng sports. Dahil ang sports po ay talagang napakagandang tool para magamit natin, para matulungan natin ang mga kabataan na maging maayos ang buhay. Matuto ng tamang disiplina, matuto na harapin ang mga challenges, maging matapang, lumakas ang katawan, at matuto ng responsibilidad, at ayun, makapag-aral ng libre sa college. Napakalaki ng tulong ng sports. Yun po ay masyadong inaano lang ng ibang tao. Sasabihin PE lang, sports lang, pero alam nyo, napakalawak ng sports para humubog ng buhay ng isang tao. Yun ang aking karanasan po. Kaya ako po ay very thankful sa Diyos at sa mga taong nag-train sa akin para maging sportsman at maging makatulong sa iba. Ang ginawa ko po, in-extend ko yung aking knowledge sa sports, yung aking passion, at talagang marami po akong natulungan mga kabataan na ngayon magaganda na ang buhay, nakapag-aral ng libre sa college. At yun po, yun ang aking heart, na siguro hanggang sa kauli-uli ang sandali ng aking buhay, ayun ang gagawin ko, dahil yun ang alam kong pwedeng gamitin, gawin, para makatulong ako sa mga kabataan. Ayun po, sana po ay kahit pa paano meron kayong natutunan sa aking kwento. Matagal-tagal, mahigit na isang oras na tayo na ako ay nagbibideo rito. At sana kahit pa paano ay meron ako na i-share sa inyo ng mga bagay. Ayun, ang isa po kong masasabi ay talagang sikapin natin na maging kapakinabang sa ibang tao. Kung ano ang meron ka, kung ano ang galing mo, kung ano ang sikreto mo, kung paano ka nakagraduate ng college at nagtagumpay, yun ay pwede mong ibahagi para magkaroon din ng mga batang magiging professional at maayos sa mga buhay. Ayun po, kaya sikapin po natin na maging pakinabang ang mga bagay na walang pakinabang. Gamitin po natin ang ating isip para makatulong sa ibang tao. We are created in the image of God. So, kaya po nating mag-create ng mga bagay-bagay. Kaya, don't waste your time. Kung ano man ang pwede mong gawin, just be creative. Talaga maging oriented tayo sa mga accomplishment dapat. Dapat yun ang lagi nating target. Magkaroon tayo ng accomplishment. Huwag masayang yung ating oras. Dahil pag yun po ang nangyari, ganun po ang ating isip, sigurado na tayo ay uunlad. Makakaahon tayo sa kahirapan na ating nararanasan. Kaya ayun po ang aking gustong i-share sa ating mga kababayan, lalo na sa kabataan. Ako po si Coach Manny. For 26 years, I'm working with the young people. At yun po ang aking gagawin habang ako'y nabubuhay. Maraming salamat po sana'y may makapanood nito. At kahit papaano, ma-inspire ko naman kayo
Maraming salamat po at